First question po. When comparing to similar types of beliefs in other cultures, is there something that distinguishes the anting-anting as uniquely Filipino? Well, I must say that there is something that distinguishes or defines the Filipino concept of anting-anting. Based on my University of the Philippines research on, well, the title is, I cannot show you the book, although I have it beside me, Pamatalaan ang pagbubukas sa tipan ng mahal na ina, or in English, The Unfolding of the Covenant with the Great Mother, the Sacred Prophetic Politics. Yun ang pamatalaan. So anyway, what I can say here is, I was exposed to Mexico, the indigenous groups, because during the Congress on the Historians of Religion, I'm part of a group. We made a presentation on the indigenous, the Philippine Christianity. What is the concept? So, what is, for me, it is a coming to terms of the indigenous and the main Christianity. I said that instead of saying that there is a split Christianity, there is no split. The split is only introduced by those influenced by the modern education. But if you study carefully, in the same thing that I have done, studying the so-called kapatiran or sacred prophetic spiritual groups who have consecrated themselves to the belief in the Great Mother. Sometimes this Great Mother is even called Godly Mother. This study of mine made me understand that the Catholicism or Christianity in the Philippines was fast-tracked by the belief of the Filipinos in the Great Mother. So when the colonizers, well, of course, when the friars, the missionaries, when they came to the Philippines, they were easily accepted. As a matter of fact, in one of my researches, I came across the Franciscan study on the indigenous and the Franciscan missionaries tried to incorporate, not really to use it as for vested interest, but really to get into the psyche of the Filipinos. Because in truth, as my study of Rizal, Rizal studied very well the concept of Filipino civilization. If other scholars don't believe that we have a Filipino civilization, sorry na lang sila. Rizal annotated, went to London, researched on the Filipino civilization. He annotated the Morgas Sucesos de las Islas Filipinas because he tried to annotate or clarify why Filipinos are understood to a certain extent. So Rizal's contribution was really to make the Western powers, the Western civilization, that before coming to the Philippines,
the Philippines has already a golden civilization. And so this Rizal study, this book on the annotation, Morgas Sucesos de las Islas Filipinas, or the events leading to the discovery of the Philippines, he was then consulting and discussing with a Czech patriot, scholar, intellectual, Dr. Ferdinand Blumentritt, a very ardent Catholic. And he wrote the foreword of this publication, of this study of his. So when you invited me for this interview, and I prayed over it, I realized that Bibal Foundation is being used by God to be an instrument of divine intervention, to realize the Philippines' prophetic destiny, to take care of the world through the recovery of the Filipino civilization. You know, Czech Republic, the Czech Republic ambassador, Jaroslav Bludba, who understood very well what I'm trying to do, supported me very well here. Because when I introduced the concept of the Rizal Blumentritt Pamatalaan Academy, because it is Rizal's dream to have an academy headed by Dr. Ferdinand Blumentritt. It is really an academy to recover the golden civilization of the Philippines. Because even the Katipunan, if you study very well their ceremony, their rituals, what do you see? Andres Bonifacio in the ritual for accepting members in the Katipunan, the Philippine Revolutionary Movement. Very spiritual according to my study, but that's beside the point. The most important is the number one question to the applicants for membership in Katipunan is this: what was the Philippines before the coming of the Spaniards? That is very basic. Even Katipunan, because Katipunan, you know very well, Andres Bonifacio became a member of the Liga Filipina, and Katipunan was only founded when Rizal was exiled, arrested in Dapitan. So even Supremo Andres Bonifacio had a clear vision of the golden path, the golden civilization of the Philippines. So, when I mentioned to you that this was somehow part of my presentation in Mexico City on the Congress of the Historians of Religion, this became my presentations there. I was asked to make another presentation. This presentation of mine became the basis of another invitation. So when I was invited again, I was made to stay in a place that is honoring the memory of the Aztec, the beginning of Mexico, the Mexican, well, civilization, of course, culture, the indigenous. That's why I have there the Lady of Guadalupe. That's Lady of Guadalupe in Mexico. So, without doubt, I am speaking on behalf of all my initiatives. As a former Carmelite nun,
a former chair of the Department of English and Comparative Literature, and other things, I had personal experience because hindi po nyo na itatanong, I dream. I have prophetic dreams. And people recognize that already. Many things happen because of my prophetic dreams. So, my study is not based on documents alone. My initiatives on how we can advance the spiritual culture of the Philippines for the world is based on prophetic dreams. In one international gathering of the Knights of Rizal, I did say that. How do I communicate with Rizal? Well, I will confess, I said. I go beyond documents. I would dream of him. I dreamt of the Katipunan. I dreamt of the saints. So there is such a thing for me as Philippines as the pilgrimage covenant country of saints and heroes. It seems that the saints and heroes in heaven would like to make a model out of the Philippine situation. And this will only happen because my study of this Filipino kapatiran or spiritual brotherhood, sisterhoods, I studied in my PhD dissertation in the University of the Philippines. I had personal experience of all their mystical experiences. So, even during my defense of this PhD dissertation, I did say this. You can ask me to change any part of my dissertation except chapter 4. My personal encounter and patotoo or affirmation of all the mystical experiences I had with these Philippine spiritual brotherhoods or sisterhoods. Because I said, to remove chapter 4, my affirmation, my patotoo to their kaloob, to their gifts, is to deny their sacrifices, pilgrimage prayers, and all through the years. And I would rather fail my PhD dissertation and pay all whatever scholarships the University of the Philippines has given me. That is a small sacrifice to pay for all the sacrifices they have done through the years. As a matter of fact, I wrote my dissertation in Filipino. Imagine, a member of the Department of English. I think I don't know about the part of the world, but I think in the Philippines, I am a member of the English department who decided to write my dissertation in Filipino. Salamat sa araw na ito. May mga katanungan kayo ukol sa anting-anting sa Pilipinas. At bakit po ako nakikibahagi? Sana po makatulong kahit kaunti ang aking ambag sa tagal na po ng panahon ng pag-aaral ko sa kahalagahan ng ating mga banal na ninuno at bayani. Mahalaga po ang konsepto ng anting-anting sa kanilang ganap. Bilang dati pong Carmelite sa St. Joseph Carmel of Lucena City, ako rin po nung una, syempre po, hindi po ako naniniwala sa kanilang pinaggagawa. Pero ito na po ang tinatawag nilang konsepto
ng patotoo. Mahirap pong i-translate sa English ang patotoo. Nagpapatotoo sa kanilang kaloob. Ang anting-anting po, ayon sa nadama at naranasan ko, sa piling ng mga kapatiran sa Pilipinas, sa kanilang kung tignan ay hamak na bakuran. Sabi ko pa nga, sabsaban sa kasaysayan. Ngunit may dalang banal na kapangyarihan para sa Pilipinas, para sa mundo. Ano ang anting-anting? Ang popular na paniniwala, yung na kasi sa Pilipinas, ang alam ko, ang konsepto ng anting-anting lang panlaban. Siyempre, yung mga nardong putik, yung mga pelikula nila, yung mga basta mga pelikula noon ukol sa anting-anting. Doon lang natin naiintindihan ang anting-anting na nakakaligtas sa mga bala. Pwedeng hindi mabaril dahil sa taglay na anting-anting. Ngunit sa aking pong pag-aaral at pakikisama at pakikiisa sa mga banal na pakuran na pinag-aralan ko nga po, ay eto po yung aking, teka muna, ito po yung aking dissertation. Pamathalaan, ayan. Nakita nyo? Opo, ma'am. Yan po, ang ano nito, ang structure ng pag-aaral kong ito ay binubuo ng iba't ibang banal na bakuran na may paniniwala, na may propesiya na darating ang araw, yung spiritual government o gobyerno spiritual ay magaganap sa Pilipinas. Ako po yung nagkapalad na dating madre nga, iniugnay ko po sila kung tawagin ay sa mainstream religion. Kaya this is how I explain it sa dominant, sa mga Katoliko nating mga kababayan, mga pare, mga madre when they invite me. Imbis tignan nyo sila na kulto o mga alagad pa ng demonyo, minsan, hindi po yan kulto. Kultura po yan. Sabi nga rin ng isang scholar, even ang Catholics, ang Christianity started as a sekta. Until, well, history will prove, naging dominant na nga. So, ang lagi ko pong sinasabi ay ito. Bago ako pumunta doon sa mga maliliit na detalye, in essence, sa kabuuan, mas maintindihan nyo ang konsepto ng anting-anting as potensya or spiritual power. Kasi ang intindi lang natin ng anting-anting, yung nabibiling mga parang agimat. Agimat kasi ang intindi natin. Yung nabibili sa Quiapo, yung maraming mga kung ano nung Latina salita. Yon. Pero sa kalaliman ng aking pananaliksik, pag-aaral, at ang pakikiisa ko sa banal na sakripisyo, pagpapakasakit, pagsama, pagpupuyat. Dito ko nga natutunan magmahal sa mga bayani dahil sa kanila, banal na ninunot bayani. Yung pala, well, of course, sabi nga nila, to be a good scholar, at sabi din ng kapatiran sa akin, anak, ikaw ay binigyan mismo ng kaloob ng Diyos. Huwag mo lang kaming pag-aralan. Unawain mo kami ayon sa banal na kaloob ng Diyos sa iyo para dugtungan mo ang mga kaloob namin. Huwag kang magtapo sa kaloob namin. Huwag kang matakot. May ibibigay sa iyong unawa ang banal na Espiritu, anak.
Alam mo, alam po ninyo, nung marinig ko yun, wow, what a liberation. Kasi dati hindi ko sinasabi na ako'y dating madre, baka kasi layuan nila ako. Dahil meron din naman aaminin ko, marami rin pa sa kanila, pero ngayon nawawala na, sama ng loob. Sa nag-colonize nga daw po. Pinapatay pa si Rizal, mahal na mahal nila yon. Filipino Christ yun, mga bayani natin. Kaya po, nung bandang huli, sinabi nila sa akin, doon po ako natuwa nung sinabi nila, anak, ikaw lang ang nakatiis sa amin, sa pagsunod sa amin. Ikaw lang ang talagang masasabi namin. Maraming nagpunta sa amin at nag-aral. Ngunit ikaw ang nakitaan namin ng mga patotoo upang matupad ang divino plano, ang divine plan ng Panginoong Diyos, makapangyarihang Diyos sa bansang Pilipinas para sa mundo. Doon ko po naunawaan nang sinabi nila, anak, wag mo kaming pagkaitan ng ipapadiwa, ipapaganap sa iyo ng Diyos. Napili ka, anak. Sabi pa nga nila, ako daw yung babaeng ebanghelista na susulat sa tipan nila sa mahal na ina. Kaya nga po, magmula po noon, kahit na nga po ako di chair ng Department of English, sinusundan ko ang ilang ginagawa nila, lalo na po yung isang grupo sa Rosario, La Union na naglalakad mula sa Rosario, La Union, sa pamumuno ito ni Ate Carmen Maglangbayan. Alam niyo po, doon ko rin lalong naunawaan ang konsepto ng anting-anting. Ito pong grupo ni Ate Carmen Maglambayan, sila po ay tagasunod ng inang kaina-inahan at amang kaama-amahan. Sila po umalalay sa akin. Binigyan po nila ako ng isang parang kamiseta na may mga binulda nila. Alam ko po yun ang gusto nilang gamitin kong shield. Kung hindi ko daw po maisuot, gusto nila yun ang aking dadalhin, lalo na sa paglalakbay ko sa iba't ibang bahagi ng mundo. Sabi po nila, kung hindi man po ninyo maisuot, laging kasama sa maleta, sa bag. Puti po siyang t-shirt. At sabi nila, hangga't maaari nga ayaw nilang ipaalam sa iba. At ang sabi po nila, ito po ay inaalaya namin ng mga pagpapakasakit para magtagumpay ka, Ate Connie Alaras. Nakikita po namin sa iyo na ikaw ay tinawag ng mahal na ina, mahal na ama, Santissima Trinidad, upang ang mga pagpapakasakit ng mga banal na ninuno at bayani ay magkaroon na ng kaganapan. Kaya hindi po nyo na itatanong. Itong taong ito, talaga po naman, wala ang buong kapatiran ng Pilipinas, buong kaluwalhatian ko pong sinasabi sa inyo na nagkakaisa na sila upang ang banal na potensya ng Pilipinas ay madama. Pilipinas ang magtataguyod sa buong mundo. Kapag nagkaisa, merong tinatawag silang pinagkaisang kapangyarihan at dito nakasalalay ang potensya na ang anting-anting ay masasabi natin ang banal na kapangyarihan.
na inaalayang patuloy ng pagpapakasakit at panalangin ng buong mamamayan, pinuno at pamayanan. Kaya nga po nung nalaman ko itong interview na ito, sabi ko po, baka ito na ang pagkakataon din upang ang mga nakaraang mga pagpapakasakit. Kaya nga po, bilang a former Carmelite Catholic, naniniwala po ako sa Communion of Saints. At ang ginagawa ko lang nga po ngayon ay communion o covenant ng saints and heroes. Sapagkat ang mga bayani natin at ang mga santo't santa na napuntahan ko sa iba't ibang dako ng mundo, nais nilang ang Pilipinas ang maging modelo. May susundan. Ito nga pong pandemic, lalo na ito. Sana po dito sa ganap kong ito sa interview sa inyo, maging isang mabisang potensya, kapangyarihan ng panawagan sa bawat pinuno, mamamayan at pamayanan, mamamayan at pinuno. Sapagkat kapag hindi po maunawa ng bawat Pilipino na tayo ay tinatawag at binibiyayaan upang magkaisa na. Nandiyan po ang bisa. Pag sinabi po kasing agimat o anting-anting, sa pag-aaral ko may bisa lang yan kapag malilinis ang kalooban at pinapakain, being fed. Pinapakain ng kalinisan ng kalooban, ng kabanalan, kabayanihan, sa pagsunod sa kalooban ng Diyos. Kung sa pamamagitan po ng interview na ito, makarating sana sa nakararami. It's time to think beyond ourselves. Tignan naman po ninyo mga kapatid natin, bakit ang mga Pilipino sa iba't ibang dako ng mundo ay itinatanghal? Sapagkat nasa DNA na po ng bawat Pilipino ang tatak ng pagka-Diyos. Ang ating ngiti, ang ating paglilingkod na hindi nagbibilang, even beyond the call of duty, is because of the divinity in every Filipino. We are the face of Christ, of saints. Nakita ko po sa piling ng mga bakuran na kaya po pala sa tinagal-tagal ng panahon at ang panalangin ko nga po, natutuwa naman po ako at ang kahit kumbentong nagkupkup sa akin, nauunawaan po nila ang pinagagawa na sa akin. At sila po ay full support. Hindi ko na nga lang po mabanggit ang iba na meron ng mga structures, may akademya kami, may mga ganyan. Pero kasi ang focus natin is anting-anting. Sa interview pong ito, kapag naunawaan na ang anting-anting sa Pilipinas ay hindi lang po yung laging sa pag-aaral, ay agimat o talisman na meron kang power. Na ang tingin ho naman ang may hawak ay parang ang Diyos naman siya. Yun naman po ang may peligro at mapanganib. Ngunit ang tunay na nagtataglay
ng potensya ng anting-anting ayon sa mga mahal na ina at ama ng banal na bakuran, lalo na po sa bakuran nitong si Ate Nanay Carmen Madlangbayan ng Rosario, La Union, sa kanilang mga pagpapakasakit. Ito po ang ating potensya, ang spiritual power kung tawagin ni Ate Carmen Maglangbayan. Spiritual power. Bawat awit, bawat panalangin, bawat pagkilos ay magiging mabisa lamang kapag nakaugat sa banal na kalooban ng Diyos, kalinisan ng kalooban, na tungo sa kaliwanagan at paninindigan or covenant or communion. Napakalalim po. Kaya nga po nung magkaroon ng Congress on the Historians of Religion, tunay po na humanga sila sa Pilipinas. Ang tanong po nga nila sa akin, meron ba kaming sentro ng pag-aaral upang sila naman ay makaugnay namin? May nangyayari na pong ganyan sa direksyon. Kaya nga po, ang konsepto ng anting-anting, malakas po ang loob ko na sinasabi ko po sa inyong lahat ngayon na ayon sa aking mga naranasang banal na kaloob at patotoo sa piling ng mga bakura ng kapatiran ng Pilipinas. Sa kanila pong piling ko, naunawaan na kaya ang tawag sa Pilipinas ay Bagong Israel, sapagkat ang naunang tinawag na piling bayan ng Diyos ay Israel. Ngunit gaganap na ngayon ang Pilipinas bilang Bagong Jerusalem at Bagong Israel. Alam po ninyo, kasaysayan na rin ang nagtakda na kaya ang mga Pilipino ay pwedeng pumunta sa Israel ng walang visa dahil nung si late Carlos P. Romulo pa ay nasa United Nations, ang boto po ng Pilipinas ang naging katuparan upang matanggap ang Israel. At bilang pagganti, ang Pilipino ay pwedeng pumunta sa Israel na hindi kailangan ng visa. Yun ay isa lang senyales, isang patotoo, na ang hinihintay ngayon ng buong mundo ay ang propesiya na ang Pilipinas ang bagong Israel, ang bagong Bethlehem, ang bagong Jerusalem, the new city of God. At paano lang po ito mangyayari? Kapag ang Pilipinas ay madama ng buong mundo ng bawat bansa na may mabisang potensya, banal na kapangyarihan ang Pilipinas upang matapatan ang anumang mga panganib na dala ng armas, dala ng mga pagsakop, dala ng mga sakit, mga pandemya. Kung katulad ng Israel noon, may mga nangyari upang ang Diyos ang magbigay ng patotoo na sila'y may ligtas. Dito sila pupunta, lagi ko pong ipinagsisigawan yan sa bawat mapuntahan ko. Darating ang panahon na kayo ay pupunta sa Pilipinas. Doon kayo dadama ng banal na kapangyarihan ng patotoo ng Diyos sa Pilipinas. Kaya nga po itong pandemya ngayon at kung ano man po nakaumang
na mga panganib na ngayon ay natatakot tayo sa mga mangyayari na baka tayo mapasok sa giyera. Pues sinasabi ko po sa inyo, ang Panginoong Diyos, ang makapangyarihang Diyos, ang nagpapatotoo sa atin, sapagkat mayroong tayong banal na bisa ng kapangyarihan. Dito pupunta ang iba't ibang bansa upang dito sila sumalok ng grasya, biyaya, maligtas sa iba't ibang karamdaman dala ng pandemya. At ang mga bakuna na yan ay magkakaroon lang ng bisa kapag maunawaan nila ang bisa ng potensya o banal na kapangyarihan ng Pilipinas para sa mundo. Ngayon lang po ako nagsasalita ng ganitong mga pananalita. Pilipinas bilang potensya. Mahirap pong isalin sa Pilipino ang potensya. Nung pinag-aaralan ko na po ang konsepto ng anting-anting. Potency, potensya. Ngunit sa Pilipinas ay mahirap isalin. Sa kakulangan po, pwede ko na pong may mungkahi ang pagsasali na mabanal na bisa ng kapangyarihan ng Diyos. Tayo ang tinatakang. Ang Pilipinas, kaya tayo dala ng kahirapan. Ang kahirapan ang nagpapunta sa mga bawat Pilipino, overseas Filipino workers. Ginawa lang po yun ng Diyos upang madama ang bawat kamay ng Pilipino. At sa takdang panahon, ang bawat nadama nila na Pilipino, madadama nila ang potensya, ang banal na kapangyarihan ng Diyos. At itatanghal ang tagumpay ng Pilipinas. Yan po ang pangako ng Diyos. Kung tayo tulad ng Israel noon, wala nga silang bansa, kinalat sila sa iba't ibang bahagi ng mundo. Yan po ay masasabi kong script ng Diyos. Kahirapan ang nagdala sa bawat Pilipino. Ginamit lang po yung script, plano ng Diyos para madama ang kamay, ang aruga, ang paglilingkod ng Pilipino. Kailan mo yan sinulat, ma'am? Ito, sa totoo lang, dati ibang topic ko. The Tagalog Peasant Novel, ay may mysterious events. Basta, long story yan. Hiningi ko ang sign sa kumbento. Tapos nagpupunta pa ako doon. Talagang tinawag ako ng Diyos. Sabi nga nila, para ikaw ang sumulat, you are the woman evangelist, ikaw ang babaeng evangelista, susulat ng tipan sa aming tipan sa mahal na ina. Ito ang PhD dissertation ko. Wow. O tapos, ito naman yung ano. Sige, pakita ko na yung mga libro. O ayan. Sino yung nasa cover mo, ma'am? Ito, nung ginawa ko to, sabi nila, Professor, are you, sa UP to, UP Preston, are you sure you want na magkasama yung tatlong yan? Hindi pinagsasama yan. Pues ako ang author, pagsasamahin sila. Magkakaroon lang ng banal na potensya ng bisa ang Pilipinas kapag mahilom to heal the wounds of history. Tapos na ang pag-aaway, pagsasabong. Tapos na, kikilalanin, Rizal as father of the nation. Supremo Andres Bonifacio as the father of the revolution. And Emilio Aguinaldo as the father of the republic. Tama na yan. Sa langit mismo, hindi na sila nag-aaway. Tayo lang away pa ng away dito. Hindi matutupad na tayo maging mabisang banal na kapangyarihan para sa mundo
habang panay ang awayan, pagtutunggal yan. Paano tayo makakapagmodelo kapag hindi nakita ang banal na kapangyarihan ng Diyos? Diyos ang magpababago sa bawat Pilipino. Okay. Pagtatanghal. O yan, tapos na. Ito naman. Ito naman. Nako, lalo na ito. O. Yan. Yan, napaginipan ko lang yan. Kaya nagkaroon ng ano. Kasi ang alam ng lahat, ang unang sigaw, ang alam ng lahat, nagsimula ang kalayaan. Alam niyo nung mapaginipan ko lang itong lugar na to. Girl, dapat yata i-record na yan. Ito. Ano mo ba ito? Walang nakakaalam na nagpunta yan si Andres Bonifacio 1 April 1895 Holy Week. Kaya ipinangangalandakan at ipinaghihiyawan ko sa buong mundo na ang Pilipinas lang ang tanging alam ko sa buong mundo. And I dare claim this. With bold confidence, I said, this Philippines is the only country in the world that is started with an April Holy Week pilgrimage covenant for freedom with honor and holiness. Tayo lang po ang Pilipinas. Ang nangyari lang po, ang nakalagay lang kasi sa kasaysayan, ay nag-unang ating sigaw sa kalayaan ay doon sa Andres Bonifacio Monument sa may Caloocan, yung may mga na nagsira sila tearing the cedula, pinagpupunit ang cedula, yun ang alam ng karamihan. Ngunit, dahil nanaginip na ako, hinanap ko ba yung kuwebang ito? Makikita niyo yung kuweba doon sa kabila. Ito naman mga santo, sabi ko, ito yung may Bernardo Carpio sa gitna. Naku po. Kaya nga po ito, nilagyan ko yan. Yan, nung inapayos ko to. Kasi pinresent ko to sa Netherlands. Ito yung aklat na. Nilagay ko dyan. Dambana ng Espiritu Santo. Dahil ang Pilipinas ang binigyan ng kapangyarihan, potensya. Kung sasabihin mo, parang tayo yung anting-anting. Tayo yung anting-anting, agibat. Tayo yung binigyan ng kapangyarihan para hindi magtuloy yung kasi sa tradisyon, sa mito, sa myth. Si Bernardo Carpio tumayo dito sa nag-uumpugang bundok. Si Bernardo Carpio ang tumayo upang hindi matuloy ang pag-uumpugan ng dalawang bundok. Sabi ko, ang Pilipinas ang tinawag ng Panginoong Diyos. Yan ang papel namin. Kami ang banal na kapangyarihan, napapagitna. Kami ang gigitna to prevent the clash of civilizations. The clash. Ang paglalaban. Kami ang mamamagitna. Kami ang gigitna. Mamamagitan. Instrument of divine intervention. Kaya ito po, ayan, yung Virgin, basta mahabang kwento yan. O tapos ito yung mga, nandyan yung mga santo, tapos nandito naman yung mga nagpunta. Basta, ayan po, basta ako po, nagsimula lang sa panaginip ko to, imagine. Kaya pala ako na naginip ng birthday ni Saint Therese ng January 2, 1995. Kung hindi pala ako na naginip, hindi ko hanapin itong kuwebang ito. Akala ng lahat ako ay may pantasya, may ilusyon. Mabuti na lang po, at a later period, sumulat ang dating Pangulo rin ng UP, Onofre Corpus, University of the Philippines. Si Onofre Corpus, kilala natin yan. Batikang ano yan, historiador. Nung sumulat siya sa History or Roots of the Filipino People or something to that effect, hindi ko pa nabasa kabuuan. Pero alam ko, siya sa pananaliksik sa librong yon, sinabi niya na hindi, ang unang, hindi nga sinabing sigaw eh. Ang una ay yung nangyari dyan sa kuweba na yan. Sabi ko, salamat na lang. Kasi pag si Alaras lang ng si Alaras, akala pantasya ko. Eh yan, na-declare na ngayon yan. Kaya ang sabi ng local government, pasalamat tayo kay Professor Alaras, kung hindi sa kanya, wala silang kaalam-alam. Ito naman.
ang painting ng aking pamangkin. Ito po ang dinala ko. Nilaunch ko ito po dinala ko sa Roma nung canonization ni Pedro Calungsod. A story to tell in the year of faith, year of grace. At ito nang yung mangyayari ng mga mga propesiya dito sa 2021 na ito. Madami pa po ako ibang libro, tama na yan. Basta ang mahalaga po, ito, si Saint Therese, ang dami ko ng video yung ginawa din dito. Take note, nakikita niyo itong koronang to? Yes, ma'am. Nakikita niyo ito? Corona! Opo. Sabi ni Saint Therese, nung pinapunta ako at inimbitahan ako ng Japan, sabi ko, hiling po ni Saint Therese, kasi October 1 ako nagtatalos doon, hiling po ni Saint Therese, igawa niyo ako ng corona. Tatawagin itong corona ng grasya. Ang ating pandemic, coronavirus. O itong pantapat sa coronavirus, corona ng grasya, crown of grace. Halos ito na ang mga. Tapos nung magpunta nga ako ng Centennial, basta may mga nakita niyo parang golden, yan daw ang pinagawa. Ambag. Ang mga pagpapakasakit ng bawat Pilipino sa bawat dako ng mundo. O di ba ito, anting-anting na ito? Ang Pilipino ang magbibigay ng, anong tawag doon? Mayaman, makabuluhang, pakahulugan, rich meaning to an indigenous concept of anting-anting. Now we have elevated it that it is the entire Philippines. Kaya sabi sa akin ni Saint Therese, yung Pilipinas dambana ng bayan, ang English translation, kasi yung nagko-communicate sa akin sa Saint Therese, nananaginip ako, basta tayo akong pigilan. Ang sabi, nung nasa Roma na ako, may ginagawa ko doon, ang gusto niyang translation ng Pilipinas dambana ng bayan na dinala ko sa iba't ibang dako ng mundo ay the Philippines as the pilgrimage covenant country of saints and heroes. Yan na ang patotoo kung ano ang bisa, ang potensya, ang kapangyarihan. Ang anting-anting nga ho, concept of spiritual power. Kaya po kami, may UP Covenant Monument o Dambana ng Bayan. Ang isang video ko ay entitled it, based on the Zoom meeting, the UP Covenant Monument or Dambana ng Bayan as Philippine spiritual infrastructure. We did it on February 11, Lady of Blues. Makikita nyo sa YouTube yan, part 1 and 2, part 1 and 2. So anyway, ito po ang tinutungo nitong interview na ito. We will do justice to our beloved Dennis Santos ba yun? Villegas? At lalo na sa aking, hindi ko man siya na, bakit siya ang nag-repair pa pala at parang alam niya ang pangalan ko. Na nasa langit, Gaspar Bibal. At si Cora Bibal. Nung nasa UP ako, matunog siya. Ano siya, well known siya sa UP campus. At hindi ko makalimutan, member siya ng Notre Dame du Vie Institute. Parang lay, mga madre. Kaya nung sinabi ang Bibal, ang nag-click sa akin ay si Cora Bibal. Marami pa akong publications pero hindi ko napapakita dito. Ito na lang. Kasi ang nangyayari ngayon ito. Meron akong ino-organize, June. Call po nga iba't ibang embassies para ipaunawa na sa kanila na yung mga grants ko at mga pag-support nila sa akin sa paglalakbay ko sa iba't ibang bahagi ng mundo ay may kaganapan na ngayon 2021 na to. Kung tutusin, tingnan niyo yung mga nandito, mga 10 Commandments, mga ano. Yan, ano yan spiritual power yan. Mga, sa bakuran ko na pag-aralan niya na may mga nakilala ako and that's another story na lang. Basta ang mahalaga lang, sa libro ko, sa tipa ng mahal na ina,
Kasi may tinatawag silang Old Testament, the call of the Father, New Testament, Second Testament, the Redeemer, Jesus Christ. And now, the covenant with the Great Mother, the Blessed Mother, more of the sambayanan. Ang lalim ng lahing Pilipino, mga kapatid, mga ama at ina. Naku po, magpasalamat tayo sa mga biyaya ng Diyos. At kaya nga po, kapag nagpupunta sa iba't ibang embahada at nakakadaupang palad ng mga kapatiran at mga kung sino-sino pang mga mamamayan at nakakarinig, sinasabi ko sa kanila, huwag po kayong magsawa sa mga pagpapakasakit, banal na pagpapakasakit. Dahil habang kayo'y nagpapakasakit, yan po ang nagbibigay naman ng lakas ng loob sa amin sa pag-asa na ang Diyos mismo ang magpapatotoo dahil kayo mismo. Imagine sa Roma, tumira ako doon sa isang kapatiran. Sabi ko sa kanila, imagine, tagal ko nagtitira sa kanila. Naku po, imbis ako tumulong sa inyo, ako ang tinutulungan na pinagsisilbihan at kung ano-ano pa, dinadala ko sa dapat kong pupuntahan. Ano ang sabi nila? Ate Connie, hindi naman namin magawa ang pinapagawa sa iyo ng Diyos. Ito man lamang, makaganti kami at makibahagi. Kaya pag nagpupunta ako sa iba't ibang bansa at may kapatiran, sabi ko sa kanila, huwag po kayong magsawa. Nakakarating nga po ako dito dahil sa kanilang patnubay, lakas, biyaya at grasya. Huwag tayong magsawa. Kahit hindi tayo namimidya, hindi tayo pinapansin ng media, pinapansin mga sports, mga contest, beauty contest, singing contest, lahat na lang ng contest. Hindi ko minamaliit yung mga yan, yung mga popular shows. Naku, nagturo ako ng popular culture nga eh. Pero ang lahat ng yan, dapat yan ang maging kaluluwa ng lahat ng popular shows, mga telenovela. Bakit ang K-pop, ang mga Korean, pag tinignan mo ang kanilang TV series, may nakaugat kasi sa kasaysayan nila. Sana, lahat ng popular shows must be a vehicle, maging instrumento upang ang mga batang kaliit-liitang mga bata maintindihan na may lahi tayo ng kadakilaan, kabanalan, kabayanihan. Kaya nga nagka-pandemic eh. Ang tingin ko yun ang biyaya ng pandemic eh. Medyo nahinto yung mga lahat ng mga beauty contest na yan. Mga, dapat spiritual power, spiritual culture. Sabi ko nga, sa nanaliksi ko kay Rizal, Dr. Jose Rizal at Czech Patriot, Dr. Ferdinand Blumentritt, may konsepto sila ng New International Spiritual Order. Kaya nga ako binigyan ho ng commemorative medal ng Czech Republic. Nang dumating dito yung Prime Minister, 2009. Sabi ko sa mga kapatiran ngayon, mga kapatid, ako nga hindi marunong mag-Facebook, natuto na lang ako dahil sabi nila, Connie, hindi po pwede na hindi ka matuto niyan. Oh. Ano ngayon ang mangyayari? Sabi ko sa kanila, konting tiga na lang, finishing line na tayo, finishing line. Umalay mo, kayo, Bibal Foundation, yung mga tertulias, tribute sa mahal nating mula sa kalangitan, mahal nating Gaspar Bibal, Dennis Villegas, sila ang ginamit. At si Rio, of course, yung aking buhay na anting-anting. Oh, si Rio. Yes, ma'am. Kaya ako, moment to moment, kasi ako nananaginip, talaga nagko-communicate sa akin sila. Alam na ho yan ang mga members sa aming academy. Alam na ho nila yan. Ako mismo wala nang magawa. Siyempre, kapag ginagamit ka nga ng Diyos, hindi ka naman patutulog may pagagawa sa'yo. Ito lang nakaraan
bago mangyari yung February 19 eh. Hindi na ako pinatulog magdamag. Ang sabi ng mga labira ng DNR, ako kasi nag-donate ng DNR Interfaith Pilgrimage Mother, huwag pang matulog. Pagdasal mo na yung bising na yan, super typhoon, ay hindi masyadong maka-apekto. Eh, meron pa naman akong event sa DNR. Eh, paano naman yung mga labirin? Baka naman ako matumbak ako dyan pag ako hindi niyo patutulugin. Imagine, alas 8 ako susunduin. Natulog ako, almost 5 na. O di, ala ko natulog lang. O, bago 7 o'clock, o ginising ako. Sabi ko, pag ako hinimatay nito, hindi naman. O, maganda nga yung nangyari pa. Siya nag-direct, si Mama Mary, maniwala kayo, pag napanood niyo yung video na yan, ng April 19, 20 ngayon, diba? Makikita niyo na may divine director. Ang mahal na bira ng kalikasan, yung aking donate sa Silver Jubilee ng Department of Environment and Natural Resources, 12 feet. Ang DNR Interfaith Pilgrimage Mother na nadala na sa Luzon, Visayas, Mindanao at even dyan sa Coast Guard sa Manila Bay. Kaya ang potensya, ang bisa ng banal na kapangyarihan ng Pilipinas para sa mundo ay narito na. At salamat sa Bibal Foundation. Kayo ay instrumento ng divine intervention. Tayo bearer of grace. At sana makasama ko kayo sa gagampanan ko sa aking binubuong international, national, global. Sasama ko kayo. Siyempre pa. Bakit naman hindi? Kayo pa. Madami ka nang na-share. Marami po salamat po. Ano po yan? Maraming salamat, ma'am, at marami kang na-share. Ay, of course. Kasi, yun ang laging sinasabi ko sa mga kakilala ko, kay ambassador sila kung anong matataas na tao yan. Alam niyo mga kapatid, ang gagawin na natin ngayon ay banal na patotoo. Dapat may madama sila. Madama. Hindi na enough for talk, lecture. Ako nga, yung Pilipinas ng Bayan ng Bayan, gusto niyo pakinggan tong song na to. Galing ito sa, yung nagdadasal para sa binigay sa aking kamiseta na anting-antinga. Sa kanila ko to natutunan. Dinadala ko sila sa iba't ibang ahensya noon, yung kanilang grupo. Eh pag nag-abroad ako, hindi ko naman sila madala. Napilitan tuloy akong pag-aralan. Kaya, to the point, na pag ako naimbitahan abroad, international, kung ano mga tapos papasalitain pa ako, pwede huwag na ako magsalita ka ako, gusto ko lang umawit. Ano ba naman special sa awit na yan, sabi? Sus Mariosep, you're here to lecture eh. Sige, pakinggan nga namin, ano ba yung awit na yan? Sabi sa akin. O di kumawit ako. Oo nga naman may dating. Naku, sa international language educator sa Melbourne, Australia, inawit ko yan eh. Kahit hindi na naintindihan ang letra talagang nadama nila eh. Kasi kako, itong awit na to is a prayer, a history and prophecy. Siguro pwede ko awitin na yun para parang ending na rin. Kasi nga, may potensya din itong awit na to. Dahil ito nga ay galing dito sa mga, yung nagbigay nga sa akin ng t-shirt, na dala-dala ko lagi. Gusto yung secret nga dapat, pero sinabi ko sa inyo. O, ayan. So, gusto nyo, awitin ko na yung awit. Sige, ma'am. Sige po. Okay. Sige namin. Sige. Bayan ko, lupang tinubuan, perlas ka ng silang, ganda mo, di mapapantayan, ilaw ka ng sanlibutan. Pilipinas, tulad mo'y gintong yaman. Sampagitan, dulot may bango at kagandahan. Kwintas ka, binuo ng kapatiran. Dulot ka sa amin ng poong may tapat. O ina, kay gandang pagmasdan,
Mga anak mo'y nagkaisa't nagmamahala. Anong tuwa't saya ng iyong kalooban, sapagkat narito na ang dambana ng bayan, sapagkat narito na ang dambana ng bayan. Itong awit na to, pwede mo nang sabihin, isang potensya. May bisa. Pag ina-awit ko to, naalala ko sila mga pagpapakasakit nila, kaya ito isang panalangin, isang awit na panalangin, kasaysayan at propesiya. At sa awa at tulong ng Diyos, mayroon na kaming UP Covenant Monument. Ang dating sinasabi ko nung ako umiikot ay mangyayari sa Pamitinan, doon sa may kuweba, yung merong tumayo ang Bernardo Carpio according to the myth, the mito. Hindi ang itinakda ng Diyos ay sa UP mangyari. At kasi po, sabi ng mahal na Birhen, medyo umiwalay ka lang muna sandali sa kapatiran para maganap ang kita ng mga tao na siyang tutupad. Ano nga, binigyan ako ng University of the Philippines System President Alfredo E. Pascual. Valedictorian sa UP College of Law na mag-graduate, si Atty. Rafael Abelino Morales. Siya ang nagpondo ng kabuuan. Ang iba nagtulong pero siya halos. Kasi nung una, akala ko po ito matatayo ka ako ng piso-piso ni Rizal at ng Katipunan. Kailangan alayan niya ng pagpapakasakit bago mago. Hindi pala. Ang itinakda ng Diyos sa UP gawin, diyan sa UP Diliman, at the back of the Central Administration. Sabi nga ni President Alfredo E. Pascual, ang kumakatawan dito sa UP Covenant Monument ng Bayan ng Bayan ay ang Rizal Blumentritt Pamataran Academy. At ibinigay sa akin si Nestor Olarte Binluan, ang magiting na sculptor, banal. Marami akong patotoo sa kanya, pero hindi pwede ko nang i-ano dito. It's not, ma-obtak ako. Itong si Nestor Olarte Binluan ay dating dekano ng UP College of Fine Arts, ngayon, Professor Emeritus na siya dahil nag-retire siya. Balang araw, ang panalangin ko maging national artist siya. Sapagkat hindi siya sumingil kahit isang sentabo. Manapa, inaalagaan niya yung Covenant Monument yan. Kaya, ang sinasabi ko sa inyo, nung una, ang dami nag-o-offer sa akin. Ibigay mo sa amin yan, madali. Hindi mo ganyan ang gusto ng mahal na Birhen dito sa Covenant Monument o Dambangan ng Bayan. Kailangan pagpapakasakit at habang sa akin ibinigay yan. Dahil patotoo yan sa mahal na ama at ina ng mga kapatiran ng Pilipinas. Hindi masusunod, hindi pera ang pinag-uusapan dito. Ang pagbubuo daw po nito ay pag-aalayan ng mga malilinis na kalooban. Hindi pera. Kung sino-sino nagsabi na sa akin, may mga matataas ng pinuno na popondohan. Hindi po, hindi pera ang pinag-uusapan dito. Ito ay mabubuo dahil mga banal na kalooban. Malilinis na kalooban ang ibinigay sa akin ng Diyos mula sa iba't ibang lugar. At ang potensya ng UP Covenant Monument o Dambana ng Bayan ay ang pagtatanggal. Makikita nyo, noon din magsasalita ako sa presentations, there will come a time. You know, America is known for the Statue of Liberty. France, Eiffel Tower. China, Great Wall. But let me tell you, the time will come when the Dambana ng Bayan will be the structure, spiritual structure, spiritual structure.
Philippine spiritual infrastructure to determine the prophetic destiny of the Philippines. Kasi nga ang mga bansa ngayon nakatutok lang sa political power, sa political structure, sa economic power, economic structure. Now, the Philippines, eto na po. Enter the super dragon, the super spiritual power, the Philippine spiritual structure. Infrastructure. Kasi when we talk of infrastructure, we always associate it with the material. Kaya nga hindi tayo magtatagumpay sa material infrastructure hanggat hindi nakaugat sa Philippine spiritual infrastructure. Amen. Philippine spiritual infrastructure. Amen, ma'am. Amen. Hallelujah. Mabuhay ang Philippines. Kuya. Mabuhay kayo, ma'am. Mabuhay ang Vival Foundation. Mabuhay po. Mabuhay ang mga papuri at pagpupugay. Sana po mahal naming Gaspar. Parang Melchor, 3 hari. Gaspar. Mahal naming Gaspar sa kalangitan. Vival. Cora Vival. Sapagkat ikaw ang naging susi para tanggapin ko itong interview na to. And Dennis. Dennis Santos ba? Dennis Santos? Dennis Santos Villegas. Ano? Dennis Villegas? Dennis Santos? Villegas po. Villegas. Middle name ang Santos. O, tinan mo, saints, mga saints. Opo. Dennis Santos Villegas. Ito po ay pag-aalay ko sa inyo. The communion, the covenant of saints and heroes. Kayo sa kalangitan, basbasan niyo po. Salamat po at kaisa ko sa pagbibigay pugay sa inyo. Mabuhay po muli ang mga ginamit, sila Sandra, si Annie, si Sally, at higit sa lahat. Ang buhay na anting-anting, na gusto ko lang ang pangalan niya, hindi ko natatandaan ang apelyido niya. Si Rio, ang ibig sabihin ay river, ilog. Ang Pilipinas, ang dating tawag sa atin ay taga-ilog. Kaya nga Tagalog. Dahil ang Pilipinas ay archipelago. Noon, kaya nga yung awit na pinagawa ni Andres Bonifacio, dalit ng Katagalugan kasi nga taga-ilog. Taga-ilog ang ibig sabihin. Kasi nga archipelago tayo. Kaya Rio, hindi ko na sasabihin ang family name mo. Ikaw ang tumatayo sa bawat ilog, sa bawat karagatan, sa bawat. Kaya maliligtas ang Pilipinas, hindi tayo pwedeng sakupin ng kahit sino. Itatanghal ang kapangyarihan, doon lang nakapangyarihan ng Diyos. Dito sila magbibigay pugay pag pumunta ka sa Banahaw. Yan ang nakatatak na propesya sa Mount Banahaw. Darating ang araw, magbibigay pugay ang bawat lahi. Okay? Okay, ma'am.